Mapagpalang gabi po sa ating lahat and happy good evening po sa ating lahat at kumusta? At tayo po ay makakapag-aral ng salita ng Panginoon sa mga oras na ito. Ipagkakaloob po natin kay Sister Kai, pero bago po yan, tayo po muna aawit ng ating opening song at susundan po yan ng opening prayer ni Brother Joperson. So sa punto pong ito, tayo na po ay aawit ng ating opening song. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin banal sa Kriston, hindi ko po nakalangitan, Ama. Marami pong salamat sa gabing ito, sa inyo pong patuloy na pag-iingat sa amin sa buong araw po na yun. Nagdaan at sa gabi pong ito at sa ngayon pong pag-aaral namin, kayo po nawa ngayon ang gumabay sa amin, ang buksan nawa ang puso isipan namin upang kami pong tubusan ang mga maintindihan ang lahat po ng mga mensahe at aral po na aming papakinggan. Inyo rin pong tulungan at gabayan ang siyang magbabahagi ngayong gabi na kanya po siyang gamitin at wala nawa po siyang masabi ng sarili niyang mga opinyon o ideya bagkus mga totohanan na ayon lamang sa inyong kalooban. At patawarin kami, linisin kami, sa inyo po kami nasumpungan ng pagkukulang at pag-aasala. Ito na po ang magsama tiling dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Atin na pong ibibigay ang pagkakataon sa ating tagapagsalita. Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po ulit sa ating daily evening devotional. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang paggabay at protection po sa atin at tayo po ay kanyang iningatan sa buong araw at ngayon po makakapakinig ng kanyang banal na banal na mga salita.
So, ang pamagat po ng ating devotional sa gabing ito ay A Helmet for Protection na makikita po sa libro sa devotional book na God's Amazing Grace. It's January 26 na po. Sa ating key text po na matatagpuan sa Ephesians 6 verse 17, and take the helmet of salvation. Dito po sa ating unang paragraph, God bids us fill the mind with great thoughts, pure thoughts. He desires us to meditate upon His love and mercy, to study His wonderful work in the great plan of redemption. Then clearer and still clearer will be our perception of truth, higher, holier our desire for purity of heart and clearness of thought. The soul dwelling in the pure atmosphere of holy thought will be transformed by communion with God through the study of the scriptures. So, dito po, muli po tayong pinapaalalahanan ng ating Panginoon na i-focus po natin ang ating mga pag-iisip doon po sa mga magagandang bagay or sa mga makalangit na bagay, sa mga pag-iisip po na nakakasabi na tayo po ay mag-meditate sa kanyang pagmamahal at kanyang habag at atin pong aralin ang kanyang mga magagandang gawa at ang kanyang dakilang plano para po sa kaligtasan. At habang atin pong iniisip or atin pong fino-focus ang ating mga isipan sa gantong mga bagay, ang ating desire ay mas lalong lalago patungo sa purity at perfection katulad po ng ating Panginoon. The mind must be educated and disciplined to love purity. A love for spiritual things should be encouraged. Yeah, must be encouraged. If you would grow in grace and in the knowledge of the truth, good purposes are right, but will prove of no avail unless resolutely carried out. Many will be lost while hoping and desiring to be Christians, but they made no earnest effort, therefore they will be weighed in the balances and found wanting. The will must be exercised in the right direction. I will be a wholehearted Christian. I will know the length and breadth, the height and depth of perfect love. Listen to the words of Jesus. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. So makikita po yan sa Matthew 5 verse 6. Ample provisions are made by Christ to satisfy the soul that hungers and thirsts for righteousness. So kinakailangan po na turuan natin ang ating mga isipan at kinakailangan na disiplinado din po upang tayo po ay mapamahal doon sa purity po ng Panginoon at pagmamahal sa mga spiritual na bagay na ito po lalong-lalo na po sa ating mga kabataan na kinakailangan ating pananampalataya. At dito po sinasabi pa sa paragraph na ito na marami sa atin na gustong maging tagasunod ni Kristo pero wala pong earnest effort. Kaya sa oras na dumating ang araw ng paghuhukom ay tayo pa rin po ay masusumpungang nagkulang. Dahil ginusto po natin na maging tagasunod ng ating Panginoon pero wala po tayong ginagawang effort upang mapanindigan yung desisyon na ginusto natin. So, ang paglago po ng ating spiritual na pamumuhay ay hindi po yon iaasa natin sa Panginoon lang. So, ito po ay human and divine cooperation. At naway tayo po ay makipag-cooperate sa bulong ng banal na espiritu upang tayo po ay mas lalong lumago sa pananampalataya. So dito po sa Matthew 5 verse 6, sinasabi, Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. So mapalad po yung mga nagugutom at nauuhaw sa katotohanan dahil sila po ay mapupuno. So we should meditate upon the scriptures, thinking soberly and candidly upon the things that pertain to our
eternal salvation. The infinite mercy and love of Jesus, the sacrifice made in our behalf, call for most serious and solemn reflection. We should dwell upon the character of our dear Redeemer, the intercessor. We should seek to comprehend the meaning of the plan of salvation. We should meditate upon the mission of Him who came to save His people from their sins. So, instead po na sayangin natin yung mga oras natin na sa mga walang kwentang bagay, ay sinasabi po dito on the scriptures. So, kinakailangan po na mas magbasa po tayo ng mga banal na kasulatan kaysa po gumawa ng mga bagay na hindi po nakakalugod sa harapan ng ating Panginoon. At kinakailangan po na maging sober and candid po tayo para po doon sa mga bagay patungkol po sa kaligtasan. So, dito po, inalay po ng ating Panginoong Jesus ang kanyang buhay para po sa atin. So, naway maging isang paalala po ito sa bawat isa po sa atin na kahit mahirap man po, lalo na po sa ating mga kabataan, kahit itanggi natin sa sarili natin, alam po natin na mahirap po talagang lumakad kung paano lumakad si Kristo dito sa sanlibutan. Pero, kaya doon po natin kakailanganin ang kanyang, sabi ko kanina, na ang paglago po sa ating pananampalataya ay divine and human cooperation. Kaya wag po tayong lumimot na makipag-usap or makipag-communicate sa ating Panginoon upang lagi po tayong mapapaalalahanan sa pamamagitan po ng banal na espiritu kung ang ginagawa po natin sa pang-araw-araw ay tama po ba or nakakalugod sa harapan ng ating Panginoon. By constantly contemplating heavenly themes, our faith and love will grow stronger. Our prayers will be more and more acceptable to God because they will be more and more mixed with faith and love. They will be more intelligent and fervent. There will be more constant confidence in Jesus, and you will have a daily living experience in the willingness and power of Christ to save unto the uttermost all that come unto God by Him. So, habang patuloy po natin na kinocontemplate ang mga mas lalo pong maging will grow stronger. So ang ating pananalangin po ay maging mas katanggap-tanggap po sa ating Panginoon dahil ito po ay nahahaluan ng pananampalataya at pag-ibig. So at dito pa po sinasabi na habang tayo po ay lumalago sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, doon po natin mararamdaman yung wala na po tayong tiwala sa ating sarili, kundi ang ating tiwala po ay nilalagay po natin sa kamay lagi ng Panginoon dahil alam po natin na hindi niya po tayo bibiguin. So nawa po ang ating devotional sa gabing ito ay magsilbing paalala po sa bawat isa po sa atin na hirap man po ay subukan po natin na mas lumago po sa pananampalataya sa tulong ng ating Panginoong Hesukristo. At yan lamang po at magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, so thank you so much, Sister Kai. Ayan, pa-open na lang ako ng thumbnail ni mo, Sister Kai. So, napakaganda po ng ating napag-aralan sa gabing ito na patuloy na nagpapaalala sa atin na kailangan talagang punuin natin ang ating mga isipan sa mga dakila, dalisay at banal na mga bagay. So, bakit po kaya sinasabi dito is yung patungkol sa kaisipan, ano? Kasi we know na, di ba, na sa isip talaga yung sign, ilalagay ng Panginoon yung kanyang selyo sa kanyang bayan sa noo. At ito yung sinisikap ng kaaway na ma-divert yung isipan, hindi lang mga kabataan, kundi mga matatanda.
Kasi hindi lang bataan yung nadadivert yung sa makamundo eh. Kahit na mga senior citizen, mga kapatid, ano, talagang kahit matanda na ay dinadivert pa rin ng kaaway ang isipan. At dito natin makikita na kahit anong gawin natin, kung tayo ay nagiging pabaya, kahit anong gawin ng Panginoon para sa atin, kung tayo ay pipiliin pa rin natin yung ating mga pansariling gusto, ay hindi tayo magwawagi sa laban na to. Kasi sabi nga sa ating napag-aralan kanina na kung ang isipan ay kung maililihis sa katotohanan at hindi ito napapabanal at nadidisiplina, mas minamahal niya ang kanyang sariling kagustuhan kasi nga 'di ba yung isipan ng tao, kung ano yung nasa isip niya, yun yung nasa puso niya. So yun yung lagi niyang yun yung minamahal niya. So, kailangan yung isip natin ay nakatuon nawa sa katotohanan. At yun ang nais ng Panginoon na disiplinahin natin yung ating mga pag-iisip. At sa pang punto dito, kung nais natin magkaroon ng mga mabubuting bagay o mangyayari sa buhay natin, yung mga mabubuting bagay, kailangan maghangad din tayo ng mga banal na hangad tayo ng mga mabubuting hangarin at yung katotohanan, yun nga yung magpapabanal sa tao. So, kailangan yun yung ma-develop sa buhay natin. Kasi nga 'di ba, yung katotohanan yung magpapalaya sa tao. So yun din yung magpapabanal sa sangkatauhan. At isa din dito, na kapag pala pinagninilay-nilayan natin ang mga salita ng Diyos, dito din pala tayo hinihikayat niya na maging kagaya niya, na maging dalisay ang pag-isip at maging tapat. At yung walang hanggang awa ng pag-ibig ni Kristo kapag pinili natin ito at maipakita natin sa ating buhay, marami pala tayong maiimpluwensyahan ng mga tao. Hindi lang tayo blessed sa katotohanan, kundi libo-libong mga tao ang maidadala natin sa paanan ng Panginoon. Kaya nga, kailangan hindi tayo maging pabaya sa ating mga tungkulin, bilang mga manggagawa ng Panginoon. Kasi hindi lang dapat taga-angkin, kundi tagatupad din ng kanyang mga kalooban. At isa din dito, yung kailangan tayong manalangin na sa Panginoon na magkaroon nga talaga tayo ng ng pananampalataya na mas umalag ito, na mas maipakita natin yung tunay na pananampalataya na ninanais ng Panginoon para sa kanyang bayan. Ayan, so sa punto pong ito mga kapatid, bibigay ko po ang pagkakataon sa nais magdagdag. Ayan, marami po tayo dito sa ating Zoom attendees. Kung sino po ang nais magdagdag. Anyone po? Our brethren from Abra and sa mga taga Palawan Church, Brother Franklin, baka po meron po kayong mga insight. So habang po natin hinihintay ang ating mga participants na mag-participate po sa ating pag-aaral sa gabing ito, gusto ko lang pong linawin yung ating pag-aaral sa gabing ito, yung sinasabing the helmet. Andito yung title natin, na kailangan talagang proteksyonan natin yung isipan natin kasi helmet yung pinaka dito yung mind natin, yun yung dapat proteksyonan sa mga salita ng Panginoon para ang ating buhay o ang ating kaluluwa ay mapabanal at magkaroon tayo ng mga dalisay na mga pag-iisip. Kasi kapag nasira yung isip ng tao, ay mapapahamak yung buong pagkatao niya. So, 'di ba kapag nawala ka na sa tamang pag-iisip, parang wala nang pag-asa yung buong pagkatao mo. Kasi yun talaga ang pinaka sentro ng natin, ng pagkatao natin, yung pag-iisip talaga. Kaya yun yung
ginagawa ng kaaway na paraan para mawala tayo o yung pag-isip natin na ma-divert sa mga makamundong bagay. So, paalala sa atin ng Panginoon na ingatan natin ang ating pag-iisip, ang ating puso, na hindi madumihan sa, sa sanlibutan ito. At ito yung purpose ng Panginoon na ang lahat ng bagay ay maging tama at maging banal sa ating mga sa ating puso, sa ating mga pag-iisip. So, ayan, halos nasabi ko na po ang lahat dito sa ating napag-aralan. So, meron pa po tayong ilang minuto para po sa ating mga insight. Okay po, para po I think very clear na po Sister Kai ang ating pag-aaral ngayon. So, tayo na po magtatapos sa pamamagitan ng closing song.
Ama naming banal, nasa kataas-taasan ng mga langit, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyong paggabay at proteksyon po sa amin sa buong araw na ito at kami po'y umabot sa mga oras na ito at muli po ay nakapakinig ng inyong banal na mga salita. Naway ito po ay aming naintindihan at tumimo ng malalim sa aming puso at isipan, maging gabay namin sa pang-araw-araw habang kami po ay nabubuhay dito sa sanlibutan. At tulungan niyo rin po. Nawa kami Ama na amin pong mapangalagaan ang aming isipan na masentro lamang po sa mga makalangit na bagay at sa mga bagay na nakakalugod po sa inyong banal na harapan. At sa aming pansamantalang pamamahinga sa gabing ito, naway ang iyong mga banal na anghel ang siyang sumama sa amin upang kami po ay magising sa araw ng bukas na may bagong kalakasan at makagawa sa mga bagay na inyong inaatas sa amin. Maraming salamat po sa mga biyayang pinagkaloob sa amin. Patawad po kung saan po kami nasumpungan ng pagkukulang at pagkakasala. Ito po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, thank you so much po sa ating mga Zoom attendees at sa ating mga viewers sa Facebook Live at magkita-kita po muli tayo bukas ng umaga sa ating morning devotional and bukas din po sa ng gabi para po sa ating midweek prayer meeting. At muli, purihin ang Panginoon and thank you po sa ating lahat.